Well, ganito, no, Senator Pia, siguro can you give us a rundown, maliban dun sa, dito nga sa batas na ito na 20%, hindi ho ba merong pang mga ekstrang ibinibigay para saan? Siguro mabuting malaman nila at mamaya ikwento natin na kahit malagdaan na to ni Pangulo ay hindi pa nila ito makukuha ura-urada. Pero ano pa ho ba yung nakapaloob? Sige. Maganda ho yan kasi nga, ang naha-highlight lang yung 20% discount sa 20% discount sa mga pamilihin na ang ginawa ng bagong batas, tinanggal natin ang VAT, no? I-clarify ko po yan. Yung pagtatanggal na VAT sa 20% discount, hindi lang sa gamot, pati dun sa mga transportation, no? So, sa pagsakay ho sa mga public transport, including po yung airline, malaking bagay yun, ha? Yung makita mo yung pamilya mo, makasakay ka sa eroplano na nandun, ang 20% mo, discount mo minus VAT. Kasama po din dyan ang professional fees ng mga doktor, pati ho yung mga diagnostic na examination mo, lahat yan nakakaltasan na rin ng, yung VAT hindi na rin i-charge. So, tapos po pati yung funeral services, kasama din yan. Yun yung mga pinaka-importanting nasakop dyan ng pagtanggal ng VAT. Now, in addition to that, meron din yung binanggit ko earlier, yung DSWD, mag-a-identify siya kung sino yung pinakamahihirap na mga senior citizens natin na walang regular source of income, hindi rin nakakatanggap ng suporta sa pamilya. Bibigyan ho yan ng monthly allowance na 500 pesos, no? Kumbaga pang emergency funding nila para sa mga pangangailangan nila. Andito din sa bagong batas na ito, ang 5% discount sa kuryente at saka sa tubig sa bahay ng isang senior citizen. Makaka-avail siya basta yung bahay na yon nakaregister sa pangalan niya at nakatira siya doon. Grabe. Ang dami. Marami. In other words, hindi naman, mabalik ako dito sa discount ng kuryente at tubig, hindi pwede na si Lolo ang hacienda ang ari-ari niya, may 10 siyang apartment. Hindi naman niya pwedeng hinga ng discount lahat yun, na Lolo. Ano lang, yung talagang nakatira siya doon. Kailangan identify din yung poorest of the poor na senior citizens. Importante yun kasi syempre ayaw din naman natin na itong perang to hindi magamit sa mabuti, di ba? So, alam naman natin ang DSWD, meron na silang ginagawang tracking ngayon na identify na nila yung iba-ibang social classes within every municipality. So, maybe one time you can also ask them kasi ang dami nating projects that will depend on the DSWD's identification kung sino itong mga nangangailangan. Balikan ko lang, Senator, yung poorest of the poor, yung sinasabi mo, kasi baka malito po yung iba, sabihin natin yung sa doktor, na diskwento na 20%. Poorest of the poor pa ba yun o lahat ng Thank you. Liwanagin ko yan. Yung 20% discount na wala na ring VAT, available po yan sa lahat ng senior citizens. Lahat po ng senior citizens. Tapos po pati yung pagpunta sa restaurant ng lahat ng senior citizens, kaya mayaman ka o mahirap ka, may 20% discount ka minus VAT. Itong funeral expenses, 20% minus VAT sa lahat po yan, no? Pati yung sinabi kong 5% discount, sa lahat din po yan. Ito namang susunod na babanggitin ko, ito lang para sa mahihirap talaga. Yung number 1, yung 500 pesos a month, para dun yun sa i-identify ng DSWD na mahirap. Meron pa tayong free. Alam mo, isa sa pinaka-nakakamatay, titingnan mo pag yung mga dinadala sa ospital ng mga senior citizens and ang laking porsyento ng ikinamamatay nila, di ba, is yung sinasabing na pneumonia. So, ginagawa na rin hong libre ang vaccination ng pneumococcal and influenza vaccination. Libre na rin yan sa mga mahihirap na senior citizens. Pero, pasok din sa 20% para doon naman sa hindi naman mahihirap na senior citizens. Ma'am, alam mo, napakaganda po, napaka-attractive para sa ating mga senior citizen. Pero ang punto pa rin diyan, kung hindi po pipirmahan ni Presidente yung batas, hindi wala lang po, parang kumbaga, aakitin lang natin sila, ganda nito, parang lollipop ba? Hindi mo natin ibibigay. Ang ice cream na pinakita mo, masarap po, ito, ganito karami ang laman nito. Opo. Well, kaya nga po, ang ganda ho talaga nito So, hindi, pero ang tanong doon, Senator, is, kung hindi, sakali lang, hindi ayaw permahan talaga, hindi na matuloy yung permahan, may remedyo po ba? May pwede ho ba kayong gawin para mapuwersa siyang permahan or i-veto niya? At after ma-veto, may time pa ba tayo para pagbotohan ulit yan? Well, ang proseso kasi na nakalagay sa ating constitution ganito, no? Kung i-veto ng presidente yan. Well, unang-una sa lahat, itong sinasabi niya na wala siyang panahon
panahon, no, na umupo at naglagdaan yan, unang-una, pag lumipas po ang 30 days, considered law na rin yan. Okay? Kung hindi niya ibibito. Kung hindi niya ibibito. So, kunyari, wala siyang gagawin, busy-busy lang siya, hindi niya inuupuan, magiging batas po yan in 30 days. The good news pa rin ho sa atin yun. Although, tayo po minamadali natin, dahil ang senior citizens, kaya nga ho senior, di ba, yung iba dyan, baka hindi na nila abutin to eh. Pag vinito naman, may proseso din yan sa Constitution. Ang sabi po sa Constitution natin, babalik yan sa Kongreso. At sa Kongreso, ididibate muli, and this time, mangangailangan ng two-thirds support, no? Two-thirds ng bawat Kongreso ang dapat bumoto para, kumbaga, i-reverse din yung veto. Pero wala na kayong session, hindi ba? Well, meron pa naman kaming 3 days. Magbalik na 3 days. Balik nila after election. Ang problema normally niyan, hindi tayo sure kung kasi syempre it's a presidential election year, di ba? Opo. So syempre yung nasa agenda niya, kung ano-anong priority din ng mga tao. So hindi tayo sure. But going back to your question, ano ang mga options natin? Ipupush ko po yan na makuha ko yung 2/3 vote if it will be vetoed. Pero I'm still hoping na hindi yan ma-veto, ha? Feeling ko na delay lang. But yan ang pwede kong gawin. And then, remember that is in May. Pag ito hindi pumasa, in July, isasalang ko to ulit. I will file the bill again, I will hear it again, and I will defend it again in the Senate. Gagawin ko po yun. Puro tayo lip service. Kunwari ay pinoprotekta natin yung ating mga matatanda, pero pagdating sa nandyan na pipirmahan na lang, ay pa rin pirmahan ng lola mo. Yun po ang akin na sabi ko, 'di ba sabi nga nila, kung ano yung salita natin, gawin natin kasi paano pa natin papakita sa mga senior citizens ang panghahalaga at respeto. Tingin ko ito na ho yun eh. And base dun sa unang figures naman na binigay nila at wala naman silang official na figures na ibang binibigay, ha? Wala. I'm just telling you na bali-balita lang tong concern sila na sana ito na yung paraan na ipakita nila sa senior citizens. Kasi alam mo ba, marami ako nakakausap, hindi lang yung mahihirap na senior citizens, ha? Pati naman ho yung mga medyo may kaya, medyo komportable naman, na retired na. Sabi nila, alam mo, Senator, wala na kaming income. So kahit naman hindi kami hirap na hirap, pinag-ipunan namin, pinagtrabahuhan namin lahat ng meron kami ngayon. So malaking bagay sa amin yung may diskwento kami. It makes us feel na pinapahalagahan kami ng lipunan namin. Ang dami yung nagsasabi sa akin na hindi sila mahirap, ha, pero they appreciate na yung binigay nila sa bansang to, hindi sila lumisan, di ba? Hindi, ang dami nating kababayan, umalis sila nandito. Sabi nila, ito yung pagpapahalaga sa amin na yung konting diskwento na nakukuha namin. Sige, Senator, balik na po kayo sa pangangampanya. Maraming salamat po sa konting panahon. Thank you po. Maraming salamat, Alvin and Pinky. God bless you all. Thank you, Senator Pia Cayetano.